Totally Spies daw ang peg, guys. Totally Spies. Sa mga hindi nakakala ng Totally Spies, mga kakutsero, yun ay cartoon sa Disney Channel. But anyway, Totally Spies daw ang peg, ang drama ng Chinese nationals na nakakakuha ng Philippine passport. Mga kakutsero, milagro yan. It's a miracle. Panoorin natin. Basahin natin yung balita kanina, mga kakutsero. Kahapon pa pala to, pero kanina ko lang nabasa. Totally Spies. Bato de la Rosa alarmed at Chinese nationals getting Philippine passports. Yeesh. Delikado yan, mga kakutsero, kasi ang passport po ng kahit saang bansa, binibigay lang yan sa mga citizens. So, kung isang citizen ng China na hindi naman ni-recognize sa ating bansa, na hindi na nabigyan ng naturalization sa ating bansa bilang isang citizen ng Pilipinas at nakakuha sila ng Philippine passport, may something. may hindi magandang ganap, guys. Okay. Basahin natin yung balita. Ang sabi, Senator Ronald Bato de la Rosa has sounded the alarm over the growing number of Chinese nationals obtaining Philippine passports using fake birth certificates issued by the PSA. Ito yung nakakabahala dito, mga kakutsero. Nakakuha sila ng passport sa ating Department of Foreign Affairs. Ang gamit nila ay mga peking birth certificate na in-issue ng PSA. Yung opisyal na nag-i-issue ng birth certificate sa Pilipinas. Diyos ko. During plenary debates on the Department of Foreign Affairs proposed budget Thursday, De La Rosa said no less than the Bureau of Immigration and NBI confirmed, kinumpirma daw ng BI at ng NBI na meron silang nahuli na higit sa 100 na Chinese sa Pilipinas, na Chinese nationals or Chinese citizens na may pasaporte na pang Pilipinas. Baka mamaya itong mga Chinese-speaking individuals who are not really Filipinos, before we know it, we are already being surrounded by operatives of the People's Liberation Army. Sino po yung People's Liberation Army, mga kotsero? Sila po yung that's the armed forces ng Chinese Communist Party. So, yung Partido Komunista ng China, komunistang China, ay nagpadala sa ating bansa ng mga miyembro ng kanilang armed forces. Pero bago po natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan dito sa ating topic for today, huwag po natin kalimutan i-shoutout ang ating mga kaibigan sa Sendwave. Mga kotsero, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas using Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Ilagay nyo yung gawa kayo na account. Ilagay nyo ba account details dyan. At pwede na po ay magpadala sa GCash, sa mga bangko, at iba't ibang mga pawn shops din sa bansa. At kapag ginamit nyo po ang ayong promo code na Coach Jared, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit sa inyong padala ng wala pong remittance fees yan, mga kotsero. Kaya gamitin po si Sendwave for all of your remittance needs. Ayan. Game, tuloy tayo. Sabi ni Senator Loren Legarda, yung budget sponsor ng DFA, said some Chinese nationals even resort to using fake certification as persons with disabilities so they will have an easier time applying for passport. Legarda said the Chinese nationals with the Philippine passports could be working in cahoots with employees from the PSA and DFA. Ay, syempre naman, wala naman siguro makakakuha ng birth certificate galing sa Philippine Statistics Authority, peking birth certificate pero authentic na papel na galing sa PSA. At sa authentic na pasaporte galing sa ating DFA nang wala kang binabayaran sa loob. All of these, mga kotsero, ang background nito, ang konteksto
nitong nagaganap na issue na to sa China at sa Chinese nationals na merong Philippine passports ay, number 1, yung pagkakaroon ng mga sleeper cell sa Pilipinas. Nanggaling na po yan sa PNP, iniimbestigahan na po nila yan. Ito po ay nanggaling sa raid na naganap noong November 7, if I'm not mistaken. October 17 pala, or sometime around November. Basta yun. Tapos, ni-raid ang isang bahay sa Valle Verde at may nahuli na 3 Chinese na miyembro ng People's Liberation Army. Dahil meron silang baril na issued ng China na hindi natin alam kung paano nakapasok sa Pilipinas. Ano nga ba? Ano bang mga packages ang hindi chine-check sa immigration? Yung galing sa embassy? Hindi kaya nang galing sa Chinese embassy yan. Anyway. So, with regards to sleeper cells, there are some accomplishments with other law enforcement units, yung NBI. This is alarming. We are looking into it, and of course, it is not remote. So, mukhang sineseryoso na ng China ang pakikialam sa ating bansa. Meron na silang ini-infiltrate na ang Pilipinas, ha? FYI, mga kotsero, mga Pilipino, I don't care kung loyalista kayo, DDS kayo, dilawan kayo, I don't give a flying F. Pero FYI lang, pinapasok na tayo ng China. FYI. All of these, mga kotsero, again, against the backdrop of yung pang-aabuso ng China Coast Guard sa ating mga Pilipino sa West Philippine Sea. Ito po, mga kotsero, ay in-upload kahapon sa press conference ng Philippine Coast Guard. Panoorin natin yung video. Ito siya. Basahin lang muna natin yung balita bago panoorin yung video. China Coast Guard 5203 blasted water cannon toward the ML Kalayaan in an attempt to block a supply mission to the BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal. ML Kalayaan, a rescue vessel owned by Kalayaan LGU in Palawan, served as one of the 2 supply boats na nagdala ng supply sa ating mga bata dyan sa may Ayungin Shoal. So, ito yung MV Kalayaan. Ayan, binubugahan na naman ng tubig. Panood natin yung video, guys. Ay, makalog. Makalog, kuya. Makalog lang yung video. Pero i-frame by frame natin. Ayan, Okay. Asan na yung ML Kalayaan? Ay, shucks. Dito na lang. Ito, ayan yung ML Kalayaan na yan, binubugahan. Yan. Sa mga kotsero, ito po ang pinanggagalingan nitong konteksto. Not only is the Chinese Communist Party escalating the tensions in the West Philippine Sea, pero nag-uumpisa na rin silang pasukin ang ating bansa through sleeper cells. At meron pang sinasabi na ang kanilang cover ay ang Pogo. So ang cover daw nila ay Pogo. Yun ang sinasabi. Pinadalhan ng subpoena ng isang Senate committee ang 3 executives ng isang kumpanya ng Pogo na nilusob ng Pasay City. Ito yung nahulihan na merong torture chamber. Grabe kayo. Grabe. Sinabi ni Sherwin Gatchalian na pinasubpoena ang mga sumusunod na opisyal due to the gravity of this issue. Kasi matindi naman kasi talaga yung ganap. Grabe, merong torture chamber sa loob ng sa loob ng Pogo. Para saan yung torture chamber? What kind of a workplace do you have dyan sa loob ng Pogo na yan? Itong nakaraang linggo, isang resolusyon na inihain ni Gatchalian na naglalayong paimbestigahan ang Pogo Hub sa Pasay City na mayroong mga illegal activities tulad ng sex trafficking at love at crypto scams. Sinimulan ni Gatchalian at Ontiveros nitong Biyernes ang 6-story Pogo
sa Pasay City na merong torture chamber, KTV rooms, canteens, barbershops, restaurants at spa rooms. Grabe, no? Mukhang may ganun ngang ano to, parang sex den, no? Matapos ang inspeksyon, sinimula ng Senate panel ang unang pagdinig sa issue sa naturang gusali. Okay? Tapos pinasupina raw yung mga incorporators. Ay, ito, may sex den, meron pang torture chamber. Nasabi ko nga sa kanina, hindi magagawa ito ng mga ordinaryong kriminal. Ito ay ginagawa ng mga organized. Nandito na sila sa Pilipinas, katabi lang ang DFA office, katabi lang ang police station, malapit lang sa Senado. So mga kotsero, hindi rin ako magtataka if ito pong Pogo Hub na to, meron ding mga sleeper cells dyan galing sa PLA. Hindi ako magtataka, mga kotsero. And as much as I disagree with Risa Ontiveros, I don't really agree with her on many things. Hindi talaga, kasi yung kay Risa ayun nga, I don't agree much. I don't agree with Risa Ontiveros all the time. Pero, mukhang dito may punto siya. Pogo proliferation points to potential covert spying in the Philippines. Hindi ako magtataka kung nangyayari talaga yan. Are Philippine offshore gaming operators now being used to allow enemy forces and spies into the country? Sabi, Pogos came under Deputy Minority Leader Risa Ontiveros' scrutiny again when she raised the question on Friday during the Senate Committee on Women's probe into the smart web technology. Smart Web Technology, a Pogo firm in Pasay City, has been implicated in many crimes and offenses, including prostitution, human trafficking, torture, kidnapping for ransom, and online scams. Sabi niya sa kanyang statement, why do these Chinese nationals need to fake their nationalities? If their motive is to work, they can do so by applying for alien employment permits. Tama naman. Kasi yun talaga ang proseso. Sabi ko sa inyo, I don't usually agree with Risa Ontiveros, pero dito sa punto na to, mukhang wala akong choice o hindi mag-agree. Nakakahiyaman tanggapin. Sabi niya, why do Chinese nationals need to fake their nationalities? If their motive is to work, they can do so by applying for alien employment permits. Why the need to cover up their nationality to become Filipino? This makes us ask, are Pogos being used as conduits to allow enemy forces and their spies into our country? Maybe Pogos and scam hubs are not the end game. Maybe the end game is to infiltrate our borders and weaken our national security with our Filipino officials as enablers. Syempre, OA lang talaga dito si Risa Ontiveros, no? But it is possible. Wala namang holy cow sa mga Chinese. Sa Chinese Communist Party, there's nothing holy. They don't recognize anything holy. Para sa kanila, makuha ang gusto nila, happy sila. So, they're not above doing criminal activities para lang ma-achieve yung kanilang agenda. Ginagawa nga nila sa China yan sa kanilang sariling citizens How much more sa ibang bansa. And this is not the first time this happened. Ito po ay nangyari na before. Merong mag-asawang Chinese na nagbayad ng 800,000 para makakuha ng Philippine passport. Tapos nag-i-issue na rin yan kay Risa Ontiveros dati. Ang sinabi niya, Philippine passports offered to Chinese via WeChat. Ibig sabihin, binebenta ang pagpoproseso ng passport sa Pilipinas. Ibinibenta nila, guys. At alam na natin kapag ganun. Diba? Some Chinese-run travel agencies in the Philippines dangle local passports, birth certificates, and bank accounts to their compatriots on WeChat in another criminal racket. Yan, ito sa kay Risa Ontiveros ulit. The agents also peddle delisting from blacklists and airport release if barred entry. May ano to may contact sila sa loob ng immigration.
They can even give Philippine passports to Chinese tourists. Obviously, these are criminal acts. Criminal act naman talaga yan. Okay, 2 agencies are advertising these criminal services freely. My goodness. Ito yun. Picture. Ito yung sa WeChat. Tapos, kapag ito tin-translate sa English. We can process LTO driving license even using tourist visa. We can also get you Philippine birth certificate. Ito yung illegal eh. Birth certificate, opening of a bank account, and just provide photo of passport, no personal appearance. Grabe, illegal yan. Hindi pwede. Bawal talaga yan. Hindi pwedeng gawin yan. But it happened. Kailan pa to? 2020 pa to. So, nung kumarir talagang pogo sa Pilipinas, mga kotsero, ang dami ho talagang illegal na pumasok sa ating bansa. Diba naalala ko pa nga merong parang 20 or 40,000 Chinese citizens ang illegal na nakakapagtrabaho sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga pogo companies. Hindi lang 'yon, mga kotsero. Alam niyo matindi pa. Merong mga kinikidnap. May mga dinedetain. Merong mga insidente na kung saan tumakas yung Chinese national at humingi ng tulong sa pulis dahil siya daw ay kinidnap. Diyos ko. Matindi itong ginawa ng pogo sa bansa natin. It's really not good. It's really not good. And I remember si Digong dati sabi niya, it's the easiest way yata to get funding, parang ganun, during the time of pandemic. But now we're seeing nakikita natin ngayon yung resulta nung naganap na yan. It has a cost. It has a social cost. Okay, yung social cost niya is crimes flooding into the Philippines. Na ngayon, kailangan nating ayusin. Ito, yung sa mag-asawa, nagbayad daw ng 800,000. Meron daw contact sa loob. Anong nangyari? Arestado ng NBI nitong Huwebes ang 3 Chinese dito sa syudad sa Lucena to, na nagtangka umanong kumuha ng Philippine passport gamit ang mga peking dokumento. Huli. So ito yung pangalan ng mga Chinese, Pan Jiwu at Lian Kui. Sorry, nahirap basahin. Nang arestuhin sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs sa Lucena City. Gamit ang mga peking birth certificate at driver's license na pinalitan ng mga pangalan ng Pilipino, tinangka umano ng 2 banyaga na kumuha ng Philippine passport. Arestado rin ang kanilang isa pang Chinese na si Chow Yu Su alias Jackie Su na tumatayo umanong fixer. Fixer pa. 400,000 doon siningil kada Chinese. Kada tao pala, kada Chinese. Pero nagsumbong daw sa DFA, nagsumbong ang DFA sa NBI. Kasi sila daw ay, ayan, kumausap sa tanggapan ng DFA, tapos mabibigay daw sila ng 400,000 kada tao. Pero nagsumbong ang DFA sa NBI, kaya nagkaroon ng parang entrapment operation. Ay, daming kaso niya, no? Falsification of public documents, passport law, ang kanilang mga nalabag. So, mga kotsero, this is nothing new. Ayan, 2020 rin to, no? September 2020. Kasagsagan to ng pandemic, mga kotsero. So, mga kotsero, it's starting to get, serious. Nagiging seryoso national security concern na tong hindi na lang to pang dagat. Hindi na lang usapin dagat to, mga kotsero, pero it's becoming a serious national security concern sa ating bansa. Na nagkakaroon tayo ng quote-unquote Chinese invasion na hindi natin alam kung alin dyan yung miyembro ng People's Liberation Army or totoong turista. Di rin natin alam kung sino yung mga lehitimong nagtatrabaho para maging Pogo employee. It's, mga kotsero, ang gobyerno po natin needs to really shape up.
when it comes to addressing this. Kasi this is a very, very seryoso po itong national security concern, mga kutsero. At dapat natututukan to ng ating administrasyon, ng ating gobyerno. And buti na lang, mga kutsero, nabisto na. Buti may nabisto na. Naunahan lang yung taga doon sa Valle Verde. At least alam na natin na may mga nag-i-exist na ganong klaseng mga citizens dito sa Pilipinas. At sana, mahuli pa yung iba. Dahil alam po natin na the Chinese Communist Party is not above breaking laws just to destabilize another country or just to get what they want. I know. This is getting really fast. So mga kutsero, ganito po muna tayo sa ating video na ito. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel. At meron din po tayong Facebook page for regular updates. Pa-follow po yun. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Okay, so bye everyone. See you next time.